Ang nakaraan, nagsimula nang magsanay ang ating bida ng body lightening technique, kung saan ay nakafocus ito sa kanyang mga paa, at kaaganan ng kanyang katawan. Nang makarating naman kaagad ito sa Onwi, agad itong lumapit sa branch ng Beggar Sect roon, para manghingi ng impormasyon patungkol sa mga blood bow. Kaya lang biglang may sumabog sa itaas ng bundok nang hindi nila namamalayan, na parehas nilang ikinagulat. Pagpapatuloy. Matapos ng matinding pagsabog sa itaas ng bundok, dito ay makikita na may 3 tao na nagmamadaling tumakbo pa ibaba ng bundok, na para bang hinahabol ang mga ito ng kamatayan, kaya kailangan nila tumakas, na nasa ibaba naman sila Ho-jong, na ngayon ay nagsimulang gumalaw nang makita ang kaganapan sa itaas. Ang mga ito pala ay ang mga miyembro ng Beggar Sect, madaling-madali silang tumatakas ngayon, at kita sa mukha na may kinakatakutan ang mga ito kaya nagmamadali. Kaya lang, isang pangyayari ang mabilis na naganap, walang kamalay-malay, habang tumatakas, ang isa ay may kung anong parang naka-target lock sa ulo nito na balak siyang patayin. Sa ibaba, ramdam ng ating bida ang killing intent mula sa kalaban, na gustong patayin ang miyembro ng Beggar Sect, kaya napasigaw ito sa mga tumatakbo na umilag. Kaya lang, mahusay ang umatake sa isang ito, matapos ma-target lock sa ulo, talagang tinamaan ito kahit na gumagalaw pa ito ng mabilis na pagtakbo, hindi niya namalayan ay namaalam na siya sa mundong ito, kasabay ng pagsirit ng dugo mula sa kanyang ulo. Bagsak ang isa sa 3 tumatakbo, na parehas ikinagulat, at ikinatakot ng 2 ito, na bahagyang napahinto ang parehas na kasama. Dahil sa pagkamatay ng kanilang kasama, ang mga ito ay nabaliw na sa takot, dahil alam nila na sila na ang susunod kaya kailangan na nilang makalayo o makatakas kaagad. Alam ng ating bida na delikado ang buhay ng 2 miyembro ng Beggar Sect na iyon, kaya agad niyang nilagyan ng enerhiya ang kanyang mga paa. Through Asher Sail Technique, tawag nito sa kanyang teknik na gagamitin ngayon para mapuntahan kaagad ang kanyang ililigtas. Ayun na nga, sa isang iglap ay biglang nawala ang ating bida sa kinatatayuan nito. Nagmamadaling tumakbo patungo sa 2 Beggar Sect na nanganganib ang kanilang mga buhay. Sa itaas ng bundok na pinagmula ng matinding pagsabog, ay may isang nilalang na nakatayo roon, na mukhang ito ang pumatay sa isang miyembro ng Beggar Sect na tumatakas, at hawak ng taong ito ang isang pana, na sa ibaba ay nagmamadali ng tumakas ang 2 ito. Dito ay naiinis ang ating bida, iyon ay dahil napakalayo pa ng kanyang tatakbuhin para maabutin ang kalaban, kahit ang 2 angas ay malayo rin sa kanya, mukhang hindi siya aabot sa oras at mapapapatay na naman ang isa sa 2 tumatakas. Walang hiya, nagmistulang hangin na ang ating bida sa pagmamadali nitong tumakbo patungo sa kanyang ililigtas, halos di na makita pa ang kanyang figure sa pagtakbo, dahil talagang sinagad na niya ang pagmamadali niya makarating lang ng maaga. Nagngalit ang ngipin nito, mas mabilis na ang kanyang takbo ngayon kumpara sa mga nakaraang pagtakbo nito. Pero hindi pa rin siya sigurado kung aabot ba siya at maliligtas ang 2 Beggar Sect. Kaya lang sa mga sandaling ito, may kung anong napakabilis na bagay ang dumaan, na nilipad ang mga dahon na nadaanan nito. At ayun na nga, sapul na naman ang isang ito sa ulo, talagang napakahusay ng sinumang pamapana sa mga ito, dahil kahit gumagalaw ang target ay talagang tatamaan pa rin, at talagang laging headshot rin, ang kasama nito sa likod ay nakita ang nangyari sa kanyang kasama, dahilan para matakot rin ito. Bagsak, patay na naman ang isa pa sa 3 tumatakas, bali isa na lang ang natirang buhay ngayon, mukhang ang Mokbi na ang tumatarget. Sa mga ito, buwisit, inis na sabi ng ating bida, dahil 2 na ang patay ngayon, at maaari ring mapatay pa ang isa sa tumatakas ngayon ng di kilalang nilalang. Dito ay hinahanap-hanap ng ating bida kung saan nakapwesto ang kalaban na siyang pamapane sa mga miyembro ng Beggar Sect na tumatakas, hindi makita ng ating bida. Habang tumatakbo ng matulin, patuloy na hinahanap ni Ho-jong ang kalaban sa kabundukan kung saan ito naruroon, at baka mapuntahan niya kaagad at mapatay. At hindi nga nagtagal ay nakita na ng ating bida, isang archer, na hindi malinaw ang itsura ng mukha dala ng sinag ng liwanag, at mukhang ito na ata ang tinutukoy na si Mokbi, ang blood bow, na kayang umubos ng isang angkan ng martial artist gamit lamang ang pamatay nitong pamamana. Dito ay hindi makapaniwala si Ho-jong sa kanyang nakita, iyon ay dahil ang kalaban ay napakalayo, at umaatake ito mula sa kanyang kinaroroonan, na ang target ay sobrang layo sa kanya.
Nasa 765 feet ang layo ng kalaban sa target nito, pero walang kahirap-hirap niyang natatamaan ang kanyang target, na para bang ang mata nito ay nakatelescope ng malala, kaya tunay na nakakatakot ang kalaban. Kaya lang matapos makita ng ating bida ang kinaroroonan ng kalaban, ang isang ito ay may kakaiba pang teknik, dahil bigla itong naglaho sa hangin, na mukhang may teleportation pa na abilidad ang isang ito, o nag-flicker rin. Ayun na nga, lumipat ng pwesto ang kalaban, at dito ay muling pumorma, para patayin at targeting ang susunod na target nito, ang natitirang buhay sa tatlong tumatakas. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Ho-Jong, sa isang galawan lang ng kalaban ay biglang nakalapit na ito sa target niya, tunay na nakakakilabot ang kalaban ng ating bida, paano niya papatayin ito? Dito ay dahan daw ang hinihila ng isang ito ang string ng kanyang sandata, at may kung anan enerhiya ang lumabas sa kanyang kamay, na isa sa dahilan kung bakit ganun na lang kalayo at katindi ang pinsala at nilalakbay ng kanyang palaso. Matapos pakawalan ang pag-atakeng iyon, agad na lumipad ang arrow na ito, at malinaw na talagang ulo na naman ang tama nito pag hindi umabot ang ating bida, pero dito ay makikita rin natin na kaunti na lang ay maaabutan na ito ni Ho-Jong, ang tanong lang ay sino ang unang makakalapit. Putik napakabilis ng arrow, di ata ako aabot, inis na sabi ng ating bida, at mukhang hindi pa niya maliligtas ang huling miyembro ng beggar sect na tumatakas, kaya dito agad niyang ginamit ang kanyang teknik na Black Tortoise, isang depensang teknik. Ayun na nga, hindi tinamaan ng arrow ang makong na ito, ang tumama sa kanya ay ang Black Tortoise ng ating bida, na agad na nagpatal sekrito. Umabot si Ho-Jong, naligtas niya ang lalaki, sabay lingon nito sa itaas kung saan naroroon ang kalaban, habang ang beggar sect naman na ito ay bumagsak sa lakas ng impact ng Black Tortoise. Ang isang ito ay tumitig sa kinaroroonan ng ating bida na siyang humadlang sa kanyang pag-atake, mahigpit rin ang hawak nito sa kanyang sandata, tanda na inis ang isang ito ngayon. Dahil doon, agad niyang itinaas ang kanyang sandata, kumuha ng arrow, at naglabas ng aura ngayon, at sabay tutok nito ng kanyang sandata sa target nito, na may balak patayin ang sinumang target nito. Dito ay napakagatlabi na lang ang isang ito, iyon ay dahil kahit malayo ang kanyang kalaban, rinig na rinig ni Ho-Jong ang string ng pana ng kalaban, at sa pagkakaalam niya, hindi lahat kayang gawin ang ginagawa ng lalaking iyon, kaya napapaisip ang ating bida na maaaring ito na ang tinatawag na mukbang, bagay na hindi inaasahan ng ating bida na ngayon niya kaagad makakaengkwento ang kalaban. Talagang nanlaki ang mga mata ng isang ito, iyon ay dahil siya na ang target ng kalaban na patayin ngayon, iyon ay dahil sa nakialam kasi itong ating bida. Mabuti na lang ay malakas ang pakiramdam ni Ho-Jong, dahil nagawa niya itong iwasan ng napakabilis, kaya lang ang isang nakakamangha rito, kahit may mga puno sa paligid para takpan ang kinaroroonan ni Ho-Jong, walang kahirap-hirap pa ring tumatagos at hindi nagbabago ang direksyon ng lipad ng arrow sa target nito. Hindi normal na arrow ang isang ito, iyon ay dahil kahit isa lamang itong kahoy, sa tindi ng abilidad ng gumagamit, nagmimisto lang bakal o kung anong matibay na bagay ang isang ito, kayang tumagos sa puno, at bumaon ng gusto sa bato o lupa, na sobrang ikinabigla ng ating bida. Talagang ramdam ni Ho-Jong na delikado ang engkwentro na ito kay mukbang, dahil, hindi lamang raw tumagos ang arrow sa puno. Ang pagtorak pa nito sa lupa na matigas ay talagang straight na hindi man lang nauyog ang tangkay ng arrow, kaya talagang kayang patayin ang sinumang tatamaan nito. Butas na butas ang puno na tinamaan nito, napakalinas ng pagkakadaan, kasabay na ang arrow ay hindi rin man lang nasira o kung anuman. Dito ay agad nang kumilos ang ating bida, hindi siya pwedeng tumayo lang, dahil alam niya na hindi niya pwedeng sanggain o sabayan ang arrow na iyon, dahil napakatindi ng power penetration na tumagos nun sa anumang dadaanan niya, tiyak na mamamatay ang ating bida. Pag hinarang niya iyon ng sabayan, ang tanging paraan na naiisip ni Ho-Jong ay ang saluhin ng arrow habang nasa ere ito. Dito ay nagmamadali na ang ating bida, at ang target naman ito ay ang mismong archer na nasa itaas. Dahil mahina ang mga archer sa short range na laban, kailangan kasi na pumwesto ng mahusay ang mga long range para magawa nila ng solid ang abilidad nila. Dito ay agad na nag-iba ang aura o enerhiya na lumalabas sa katawan nito. Kulay pula na ito ngayon, mas matindi, at mas nagpapakita ng pagnanasang pumatay, na sinumang lumapit sa kanya ay maglalaho talaga sa mundong ibabaw. Dito ay ramdam ng ating bida na hinahamon siya ng archer na ito na lumapit sa kanya,
at ramdam rin ni Hojong ang killing intent ng kalaban na nakakasikal, at napakatibay nito na hindi niya magawang mapagpag ito. Kaya lang dito ay may natuklasan ang ating bida, may kakaiba sa kalaban, bagay na agad na nagpasigla sa ating bida na mas lumaban pa. Ayun na nga, ang napansin ni Hojong ay ang lalaking archer na ito ay hindi si Mokbi, ibang nilalang ito, hindi ito ang makasaysayang divine archer, dahil iba ang tindigan ng isang ito, iba ang katawan, mas malaki kaysa sa kilala niyang Mokbi. Hindi lamang iyon ang napansin ng ating bida, kundi pati ang pana ng kalaban, iba rin, dahil ang gamit raw nito ay isang great bow, habang si Mokbi ay gumagamit ng horn bow. Dahil doon, ngayong alam na ng ating bida na hindi si Mokbi ang kalaban, walang dahilan para mag-alinlangan siyang lumaban, kaya dito ay naglabas kaagad ito ng malaapoy na enerhiya, mukhang ito ang kanyang teknik na mula sa Phoenix. Ang isang ito ay agad na kumunat ang kanyang noo, tumulo ang pawis mula sa kanyang ulo, at napakagatlabi na rin, bagay na nagpapakita na naiinis siya sa ating bida na dagdag ito sa kanyang tatribawin. Dahil doon, agad nang umatake ang isang ito, nang may taas niya ang kanyang sandata, agad niyang pinakawalan ng arrow patungo sa ating bida, nakita na hindi nakalmado ang kalaban ngayon. Walang hiya, lahat ng pinapakawala na arrow ng kalaban, ay iniiwasan lang ng ating bida sa ere, na para bang sumasayawa ito sa Hanjin ngayon, iyon ay sa tulong rin ng kanyang legendary beast, na Phoenix, Bloodwing Sweeping the Sky, tawag ng ating bida sa kanyang teknik ngayon habang nagmamadaling lumapit sa kalaban, na nakahanda na ngayon umatake. Habang ginagamit ni Hojong ang Bloodwing Sweeping the Sky, kinakain ito ng husto ang kanyang internal energy, kaya lang wala talaga siyang magagawa pa. Dahil kung hindi niya ito gagamitin, tiyak na tatamaan siya ng kalaban, dahil kailangan niyang makalapit kaagad sa isang archer na lamang pag nakapwesto ito ng malayo sa kanyang target. Dito nga ay kaunti na lang ay malapit na ang ating bida sa kinaroroonan ng kalaban, magawa lang maiwasan ni Hojong ang mga susunod nitong pag-atake, ay tiyak na may kalalagyan rin ang kanyang kalaban ngayon, kaya lang activated pa rin ang wind energy ng archer na ito habang nakatingin sa ating bida. Dito ay hindi kumukurap ang ating bida, kahit raw tumakas o tumakbo pa ang kalaban, tiyak raw na mahuhuli niya ito, kaya wala nang kawala pa ang kalaban ngayon, sa oras na makalapit siya, tagumpay na ng ating bida. Ilang segundo na lang ito, ilang distansya na lang, maaabot na ni Yunsul ang kalabang ito, na hindi pa rin umaalis sa kinaroroonan niya ngayon, na para bang hindi rin ito natatakot sa ating bida. Dito ay kumalma ang isang ito, nakafocus, bawat segundo ay mahalaga, hindi lamang sa ating bida, kundi sa archer na ito, dahil sa oras na makalapit ang kanyang kalaban, tiyak na delikado siya, dahil kadalasan ang mga archer ay mahina sa malapitang laban. Dito ay muling kumuha ng arrow ang archer na ito sa kanyang lalagya, tanda na muli na naman itong aatake kay Hojong, pero mas iba ang galawan nito, hindi nagmamadali, sukat na sukat ang bawat nagaganap. Matapos makuha ang arrow, agad niyang inilagay ito sa kanyang palaso, at isang napakatinding enerhiya ng hangin ang naipon sa dulo ng arrow na ito, mukhang ibang teknik ang gagamitin ng isang ito para lang pigilan ang ating bida na lumapit sa kanya. Dito ay agad naramdaman ng ating bida ang matinding panganib, alam niya kung anong teknik ang gagamitin ng kalaban ngayon, kaya ganun na lamang ang pagkabahala ng mukha ni Hojong sa gagawin ng kalaban ngayon. Ayun na nga, putik, parang isang metenging tornado ang dumaan ng pakawalan ang arrow na iyon, isang napakalakas na hangin ang dumaan, matalim, malakas, diretso ang pagsulong ng arrow sa kinaroroonan ng ating bida, na hindi na makita kung anong nangyari sa kanya. Hindi lamang iyon, dahil nang tumama sa dulo o pader ang arrow na iyon, ay talagang nagsanhi ito ng matinding pagsabog at pagkawasak sa mga batong ito. Halimaw, ibang klase ang isang ito, partida hindi pa ito si Mokbi, pero ang ginawa niya ay nag-iwan ng matinding marka sa harapan, na para bang nag-Kamehameha wave si Goku rito, kaya lang asan na si Hojong, hindi na makita ngayon ang katawan ng ating bida, tiyak na buhay si Hojong, dahil kung patay na siya, putik tapos na ang kwento, kaya lang anong nangyari kaya sa ating bida. Ang isang ito ay nakatingin sa ibaba niya, sinusuri kung nasaan ang ating bida, o kung anong nangyari sa katawan ni Hojong, kung napatay na ba niya ang kanyang target o hindi, pero may halong pag-aalala sa mukha nito, napatay ko kaya siya. Pag-aalalang tanong nito, nasaan na kaya si Hojong, matindi kaya ang tama ng ating bida? Abangan!